ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Philippine National Police, aminadong may unreported death mula sa mga iligal na pogo. Issue sa West Philippine Sea, susubok sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa isang analyst, oil price hike aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, 4 patay, 3 sugatan sa salpukan ng mga sasakyan sa Dumaguete City. Sa MBC TV Sports, Tots Carlos hindi kasama sa Alas Pilipinas roster para sa FIVB Challenger Cup. At sa Showbiz Spotted, 20 kandidata ng Reyna ng Aliwan 2024 ipinakilala na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Aminado ang Philippine National Police na may di umano'y unreported death mula sa mga iligal na pogo. Ayon kay Philippine National Police, Police General Romel Marbil, ilan sa mga casualties na ito ay mga foreign pogo workers na hindi umano na de-detect ng kanilang mga tauhan. Ang mga detalye hatid ni Edniel Parosa. Aminado si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na may mga hindi naiulat na insidente ng pagkamatay na may kaugnayan sa mga pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Marbil na karaniwang mga dayuhan o empleyado ng mga pogo ang biktima sa unreported deaths na hindi umano naaamoy ng ilan nilang tauhan. Yan ang dahilan kung bakit nagbabala ang top cop na malalagot sa PNP ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa mga irregularidad ng nabanggit na offshore gaming operations. Sinisilip na umano ng pambansang pulisya ang kapabayaan ng ilan nilang tauhang may jurisdiksyon sa naturang scam forms gaya sa Bambam Tarlac at Porac sa Pampanga. Na meron talaga. I'll just give an example in Porac, no? Bakit natin rinili po yung provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Kabilang na umano sa mga iniimbestigahan ang mismong direktor ng Police Regional Office 3, si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Pero nilinaw ni Marbila na wala sa kanilang hanay ang tukoy o iniimbestigahan protektor ng mga iligal na pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinagtanggol naman ng National Bureau of Investigation ang pag-aresto sa umano'y hacker na empleyado ng media outlet na Manila Bulletin. Ito'y matapos akusahan ng tech editor ng media outlet na siya umano ang mastermind sa panghahak ng websites ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Tutukan natin ang report ni Kyle Bulyas. Walang setup na nangyari sa kung papaano nasangkot ang pangalan ng tech editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego Jr. sa mga insidente ng hacking sa mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang naging pahayag sa DZRH ng bagong direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kaugnay ng 3 inarestong hackers na umano'y responsable sa panghihimasok sa website ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Ayon kay Santiago, ang mga suspect mismo ang nagbanggit ng pangalan ni Samaniego sa harap ng media na utos niyang i-hack ang mga nasabing website. Bigay ko, in the presence of our media men, siya nagsabi mismo, so hindi nanggaling sa bunganga namin. Kaya sabi ko nga sa mga reporters, ayan, nakita ninyo, sa harap ninyo, walang nakatutok na baril, hindi siya tinotorture. Siya ang nagkikwento sa inyo kung sino involved. So ano po? Kaya wala pong yung kwento ba yung kaya sabi na set up wala po yun.
Sa ngayon, inihahanda na ng NBI ang sabina para pagpaliwanagin si Samaniego tungkol sa alegasyong siya mismong nag-utos nito para umano'y may mai-content sa kanyang column at social media platform. Una rito, sinabi sa DZRH ni Samaniego na walang katotohanan ang akusasyong ito at ang dapat magpatunay nito ay ang nag-akusa sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Cybercrime Unit ng NBI sa umano'y iba pang kasama ng 3 una nang naaresto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, susubukin daw ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa isang international affairs analyst, ang kinikilos ngayon ng China ay bahagi ng kanilang long game strategy na hindi dapat basta-basta pinapatulan ng Pilipinas. Ang buong detalye ihahatid ni Nicole Lopez. Dapat maging mas wais pa ang Pilipinas sa mga gagawin nitong diskarte sa West Philippine Sea. Ito nga naging pahayag ni Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst ukol sa mga panibagong aktibidad ng China sa Ayungin Shoal na itinuring niyang isang krisis. Sa DZRH Stories, Pinoy Documentaries, inihayag ni De Castro na ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea ay isang mahabang laro na ginagawa ng China. Hindi rin daw dapat pinaiiral ng Pilipinas ang emosyon nito sa paglalatag ng mga estratehiya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa katunayan, kung si De Castro ang tatanungin dahil sa mga pinagagawa ngayon ng dambuhalang bansa, dito masusubukan ang pagkapresidente ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan ho natin to, mahabaan utong laro. This will not be the first and the last. No, kaya dapat ho talaga pagtibayin natin ang ating kalooban ho at wag pa ho tayong magpasindak. At the same time ho, wag ho tayong mag-react emotionally simply on the basis of national indignation. Kasi talagang mahabaan utong laro. At of course, yung katapat ho natin hindi lang ho malakas, papanlin lang rin po siya. No, kumbaga I will use a term ho, crafty, eka nga, if I have to use some crafty. They have played this game ho since the time ng Chinese civilization. They know the game na talagang iprovoke kayo, sakupin kayo, at gamitan ho tayo ng overwhelming force. Kaya we have to play this game wisely po. More, hopefully, wiser than our big neighbor. Kaya para kay De Castro, dapat maging handa ang Pilipinas sa anumang mga posibleng mangyari sa West Philippine Sea, maging ang posibilidad na salakayin din ng Chinese personnel ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Idinagdag pa ni De Castro na hindi rin malabong may masawi oras na gawin ito ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Naghain naman ng panukalang batas si Senator Bongo upang maduldukan ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng marahas na pagkuyog ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Ang buong pahayag ng mambabatas alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Panahon na upang matigil ang ginagawang bullying ng China sa West Philippine Sea. Ito ang panawagan ni Senador Christopher Bongo bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on National Defense. Kasunod ito ng inkwentro noong June 17 na kinuyog ng China Coast Guard at kanilang milisya ang mga tawan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal at isang tawan ng Philippine Navy ang nasugatan. Ayon kay Go, mahalagang sumunod ang lahat ng bansa sa international law at international agreement, partikular ng United Nations Charter at ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na parehong signatory ang Pilipinas at China. Dito pinaiiral ang respeto sa lahat ng bansa upang hindi lalong lumalang hindi pagkakaunawaan. Giit ni Go, walang ibang hangad ang Pilipinas kundi marisolba ito sa mapayapa at diplomatikong pamamaraan. At upang matulungan ng mga pwersa ng pamahalaan na nagbabantay sa West Philippine Sea, inihain nito ang Senate Bill No. 2112 o ang Philippine Coast Guard Modernization Bill. Nauna ng hiniling ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na madaliin na ang modernisasyon ng Armed Force of the Philippines at Philippine Coast Guard upang madagdagan ang ating puwersa na magbabantay sa West Philippine Sea. Samantalang sa panig ni Senador Loren Legarda,
ay huwag kaligtaan ang posibilidad na marisolba ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, sama-sama tayo Pilipino. Abiso sa mga motorista sa ikalawang sunod na linggo, magpapatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas. Sa magkakahiwalay na abiso, halos 2 piso o 1 peso and 75 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel at 1 peso and 40 centavos sa gasolina, habang tataas din ng 1 peso and 5 centavos ang kada litro ng kerosene. Pangunahing dahilan ng taas presyo ng ang pagpapatuloy pa rin ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Middle East at pagsipa ng demand sa langis. Sa mundo naman ng volleyball, hindi kasama ang Creamline star na si Tots Carlos sa roster ng Alas Pilipinas na maglalaro para sa FIVB Challenger Cup. Yan ang mismong anunsyo ng head coach ng tema na si George De Brito ilang linggo bago sumabak ang national sa nasabing tournament. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Mukhang hindi pa ito ang oras para makita ng volleyball supporters ang paglalaro ng highly anticipated ace na si Tots Carlos sa Alas Pilipinas Women dahil matapos ang pagsama ng Creamline Star sa training ng Nationals. Kinumpirma ng Alas head coach na si George De Brito na hindi maglalaro si Carlos para sa FIVB Challenger Cup na gaganapin mula July 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Paglilinaw ni Coach De Brito, maganda ang laro ni Carlos at ito raw talagang manlalarong matagal na nilang nire-request para sumali sa national team. Pero sa ngayon, nais umano nilang bumuo ng isang Alas Pilipinas na maganda ang ipinapakita bilang isang team. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang kaparehong pool na nakasungkit ng bronze medal sa AVC Challenge Cup, kabilang ang mga karagdagang players na sina Gemma Galanza, Bella Belen at Alaysa Solomon. Makakatapat ng Gia de Guzman captain squad ang Vietnam sa knockout quarterfinals sa July 5. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Vessel monitoring system ipatutupad ng BIFAR para sa seguridad ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Suspended Mayor Alice Guo sinipa sa NPC. Pride PH 2024 idinaos, libo-libo nakimarcha at nagtipon-tipon sa Quezon City. Sa MBC TV Sports, Filipinas Team Manager Jeff Cheng nagbitiw sa pwesto. Sa Showbiz Spotted, 20 kandidata ng Reyna ng Aliwan 2024 ipinakilala na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipatutupad naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kanilang vessel monitoring system para protektahan ang mga mangingisdang naglalayag sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, layon daw nitong tiyakin na nasa loob ng ating territorial waters ang ating mga kababayan sakaling gamitin ng China ang pulisiya nito laban sa mga umano'y trespassers. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Pagaganahin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang vessel monitoring system para mabantayan ang ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Ito inahayag ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, Chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa panayam ng isyung pambayan. Ayon kay Yamsuan, layunin ng Vessel Monitoring System o VMS na tiyakin na nasa ating territorial waters nangingisda ang ating mga kababayan. Sabi ni Yamsuan, makatutulong din ang VMS para mapatunayan na hindi lumalagpas sa ating territorial waters ang ating mga mangingisda sakaling questionin sa harap ng no trespassing zone na ipinatutupad ng China simula noong June 15 sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Congressman Brian Yamsuan. Importante yung vessel monitoring system para talagang pag tayo ay nakipaglaban, ang international community ay talagang kakampi sa atin at talagang
masasabi natin na wala tayong kumbaga tinetrespass, ika nga na laging binabanggit ng China pag tayo ay binubuli doon sa West Philippine Sea. Samantala, sa briefing ng BIFAR kay Congressman Yam Suan, plano ng ahensya na bumili ng 2 Monitor Control and Surveillance o MCS patrol vessels at isang food boat para maprotektahan ang marine resources sa WPS. Sa nalalapit na budget season, sinabi ni Yam Suan, suportado niya ang dagdag na pondo ng BIFAR na paglalaanan ng budget na 9.65 billion pesos para sa 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuluyan ng sinipa si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo bilang kasapi ng Nationalist People's Coalition o NPC. Kasunod ito ng paghahain ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap sa gitna ng mga isyong kinakaharap ni Guo. Sa liham na pirmado ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Soto, alinsunod ito sa preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap ng alkalde. Kabilang na dito ang kasong qualified human trafficking sa nasa 500 foreign POGO workers na isinampa ng PNP CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Soto, hindi kukonsintihin ng NPC ang anumang labag sa batas na gawaing ginagawa ng kanilang mga miyembro na nakakasira sa prinsipyo ng koalisyon. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na panatilihing malinis ang Ilog Pasig sa oras na matapos ang 3 taong rehabilitasyon nito. Ayon sa Pangulo, sa patuloy na pagtutulungan ng mga Pilipino ay posible itong matulad sa mga sikat na waterways sa buong mundo. Narito ang ulat ni Lef Narciso. Target tapusin sa loob ng 3 taon ang Pasig River Urban Development Project. Binanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon kagabi ng Phase 1 ng Old Downtown segment ng proyekto sa Intramuros, Maynila. Tampok sa Phase 1C ang bagong showcase area ng proyekto na may habang 500 metro at pupwestuhan ng food retail stores, walkways, bike lanes at viewing deck na mag-uugnay sa Plaza Mexico at Fort Santiago. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na tinututukan na ngayon ang pagpapaganda sa Pasig River matapos mapabayaan ng ilang dekada. Ayon sa Presidente, sisikaping itulad ang Pasig River sa mga tanyag na waterways sa mundo gaya ng Seine River sa Paris, France, Thames sa London, United Kingdom at Chao Phraya sa Bangkok, Thailand. Kaya naman umapela si PBBM sa mga Pilipino na panatilihin ang kalinisan ng Pasig River kapag natapos ang rehabilitasyon. Fellow Filipinos, it is a new era of revival and resurgence for our country. This is an exciting time for us all as we bring back the glory of our nation little by little. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts, government and its partners, to help maintain its cleanliness, and that will go a long way. Let us work together, make this happen. Matatandaang noong Enero unang binuksan ang Phases 1A at 1B ng proyekto na kumakatawan sa 250-meter commercial walkway na nagdurugtong sa MacArthur Bridge at Jones Bridge sa Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso, sama-sama tayo Pilipino. Pinarangalan naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Navy personnel at mga sundalo na nasugatan sa rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, isa itong pagbibigay pugay sa hindi matatawarang paglilingkod at sakripisyo ng mga tropa para sa soberanya ng bansa. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 80 sundalo na nagsagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nauwi sa pangharas ng Chinese Coast Guard noong June 17. Kabilang dito ang Navy personnel na naputulan ng daliri sa engkwentro ng Armed Forces of the Philippines at CCG na si Seaman First Class Jeffrey Pacundo na ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan habang tumanggap naman ang Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi ang 79 na iba pa.
Bilang Commander-in-Chief ng AFP, personal na pinasalamatan ng Pangulo ang Western Command sa serbisyo at sakripisyo ng hukbo sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, saludo raw siya na sa kabila ng agresibong aksyon ng China, nananatili raw ang mga ito na kalmado, profesional at tapat sa kanilang misyon. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. Kasabay ng pagbati sa matagumpay na RORE mission, siniguro ng Pangulo na nakasuporta ang pamahalaan sa Westcom, lalo na sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya. Iginiit naman ni PBBM na naninindigan ng Pilipinas sa pagtataguyod ng mapayapa at masaganang buhay ng mga Pilipino na hindi gumagamit ng dahas o pananakot. Ngunit paglilinaw nito, hindi ibig sabihin ay magpapasupil at magpapaapi na ang mga Pilipino. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Bukod sa medalya, ay makakatanggap din ng financial assistance ang mga sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ngayong Lunes. Umiiral pa rin ang bugso ng hanging habagat sa western section ng Southern Luzon. Asahan ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pagulan sa Palawan, habang inaasahan din ng pagbabalik ng easterlies o ang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, unti-unti itong lalakas sa mga susunod na araw kasabay ng pansamantalang paghina ng habagat. Pero ngayong araw, mararamdaman na ang epekto nito sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands na makakaranas ng maulap na panahon na may scattered rains at thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman ng Pilipinas, kabilang na ang Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms, dala na rin ng panahon ng tag-ulan. Pinag-iingat pa rin ang lahat sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, dulot naman ng moderate to heavy thunderstorms sa hapon at sa gabi. Samantala, batay sa latest satellite image ng Pag-asa, wala pa rin namamataan na anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng ating temperatura, magiging mainit pa rin sa Tugigaraw na posibleng umakyat sa 36 degrees Celsius ngayong tanghali, na sinundan naman ng Metro Manila at Metro Davao na may 25 to 33 degrees Celsius na temperatura. Habang sa Palawan area, dahil pa rin sa habagat ay magiging malamig ang kanilang panahon ngayong araw. At para naman sa ating Aliwan Fiesta forecast, batay sa weekly weather outlook na inilabas ng Pag-asa, sa darating na Huwebes at Biyernes, mananatiling mahina ang habagat at pansamantalang papalitan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone bilang dominanting weather system sa ating bansa. Magdadala ito ng makulimlim at maulang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Pero dito sa Pasay City, kung dadayo kayo para sa Aliwan Fiesta, siguraduhin magbaon ng payo bilang pananggalang sa afternoon at evening rains at thunderstorms. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Libo-libong individual nakimarcha at nagtipon-tipon sa Pride PH 2024 sa QC. Sa MBC TV correspondents, 4 patay, 3 sugatan sa aksidente ng sasakyan sa Dumaguete City. Sa TNVS, school janitor sinilyaban ang paaralan matapos umanong sisantehin sa kanyang trabaho. Sa MBC TV Sports Filipinas Team Manager Jeff Cheng nagbitiw sa pwesto. At sa Showbiz Spotted, 20 kandidata ng Reyna ng Aliwan 2024 ipinakilala na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasunod ng go signal mula kay Pangulong Bongbong Marcos, sinihintay na lang ng Philippine Reclamation Authority o PRA at Philippine Public Estate Authority Tollway Corporation ang resolusyon para sa 30-day toll-free access sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Magbabalita si Val Gonzalez.
Anumang araw ay handa nang ipatupad ng Philippine Reclamation Authority o PRA at Philippine Public Estate Authority Tollways Corporation o PATC ang toll-free sa Manila-Cavite Toll Expressway Project o Cavitex. Ito ang inihayag ngayon ng PRA at PATC kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing libre ang toll sa Cavitex sa loob ng 30 araw. Ayon kay PATC spokesperson Atty. Ariel Inton, inihintay pa nila ang formal na resolusyon na manggagaling mismo sa Toll Regulatory Board na siyang nangangasiwa sa mga tollways sa bansa. Noong Biyernes, inanunsyo ni PBBM ang 30 days toll fee suspension sa mga motorista na dumaraan sa Cavitex kasabay ng inaugurasyon ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa lungsod ng Parañaque. Sa panig ng Toll Regulatory Board, sinabi naman ni TRB spokesperson Julius Corpus na magpupulong ang board ngayong hapon para plantsahin ang ilalabas na resolusyon tungkol dito. Nitong weekend lamang aniya nila natanggap ang direktiba ng Pangulo at katatanggap lang din ng TRB ang proposal ng PRA para dito. Paliwanag naman ng PRA, sa sandaling lumabas ang resolusyon ng TRB, ay agaran nilang ipatutupad ang implementasyon ng toll-free sa loob ng 1 buwan. Batay sa record ng PATC, nasa 170,000 bilang ng mga motorista ang makikinabang sa toll-free dahil ito ang minimum na bilang ng mga sasakyang dumaraan sa Cavitex sa araw-araw. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Patay naman ang 4 katao habang 3 ang sugatan sa salpukan ng mga sasakyan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 4 katao habang 3 ang sugatan matapos bumanggang isang pribadong sasakyan sa mixer truck sa Diversion Road, Proc 7, Barangay Batinggil, lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental. Ayon kay NOPO spokesperson Lieutenant Stephen Polinar, ang mga namatay ay isang lalaki at 3 babae, pawang mga residente ng Luzon at hindi muna pinangalanan ng kapulisan ang mga nasawi dahil hindi pa nakontak ang mga pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ni Polinar, sakay ang mga biktima sa isang Toyota Avanza na minamaniho ng 45 anyos mula sa Mandaluyong City. Sakay din ng isang 59 anyos na babae mula sa Altora South, Tanlawan, Batangas. 48 anyos ng residente ng Mandaluyong City at isang babae mula sa Cambo, Makati City na bumangga sa isang mixer truck na ikinamatay on the spot ng mga biktima. Habang confined sa Silliman University Medical Center ang 3 mga minor de edad. Detinado sa ngayon sa Dumaguete Police Station ang 43 anyos na truck driver mula sa Tinago ng nasabing lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo Pilipino. Arestado dito sa lalawigan ng Northern Samar ang 2 katao sa bisa naman ng warrant of arrest dahil sa kasong kinakaharap nito na kidnapping at serious illegal detention. Dinakip ang mga ito ng Mapanas MPS na pinapangunahan naman ni Police Captain Marco Celiero, Chief of Police, sa ikinasang operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang 2 ay tinuturing na other wanted persons kung saan ang warrant of arrest ay pitsyado noong Pebrero 17 taong 2022 na inisyo naman mula sa sala ni Judge Decoroso Torla, presiding judge ng RTCH Judicial Region Branch 21 Lawang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, walang inanukumin ng piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng 2 akusado. Ipinaalam sa 2 ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at ang 2 ay nasa kustodiya ngayon ng Mapanas MPS at nakatakda itong i-turn over sa kustodiya ng 74th Infantry Battalion batay sa court order mula kay Judge Decoroso Torla. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.
Bumagsak din sa kamay ng batas ang top most wanted person ng Posorobio Police matapos ang 20 taon itong pagtatago. Sa ulat ni Posorobio Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, bandang alas 8:55 ng umaga nang maaresto ng kanyang mga tauhan sa Barangay Bantugan ang suspect na si Randy Pagandoyon Nidoy, 41 anyos, top most wanted person at residente ng nasabing lugar. Matapos itong palihim na umuwi sa kanilang bahay, ang pagkaaresto sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na may petsang January 30, 2004 sa kasong rape in relation to Republic Act 2016 Child Abuse, kung saan ay walang ipinagkalob na piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Posorobio Police ang suspect at hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ipalalabas na commitment order ng hukuman para mailipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong 2024, libo-libong LGBTQ plus community allies ang nagtipon-tipon sa Quezon City Memorial Circle nitong Sabado. Ang mga eksena sa makulay na Pride March tutukan sa The Better News Report ni Rose Babiera. Love Laban na! Yan ang protesta ng humigit kumulang 200,000 na miyembro ng LGBTQIA community at mga allies nito na nakibahagi sa Pride PH Festival 2024. Love Laban na to everyone sa Quezon City Memorial Circle. Pinaunahan ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at Pride PH bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month. Dalawang ruta ng parada na nagsimula sa Tomas Morato at Quezon City Hall ang nagtagpo sa Quezon Memorial Circle, kung saan isang malaking programa ang naghihintay, tampok ang ilang personalidad na bahagi at hayag na taga-suporta ng komunidad. Pinangunahan ito ng alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte at sa pakikibahagi ng senador na si Risa Hontiveros, pati na rin ng ilang ambassador at opisyal ng United Nations. Ang Pride March ngayong taon ay tinuturing na pinakamalaking Pride event sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Vince Leban, convener ng Pride PH, makasaysayan ng equality movement na ito bilang show of force ng mga miyembro ng LGBTQIA community para ipakita ang kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng kanilang karapatan laban sa diskriminasyon at karahasan. At ito rin ang sentimiento ng mga dumalo sa pagtitipon. Para makita rin nila na we are united as one. Also, the Pride March kasi is every year lang siya nangyayari. So every year nagse-celebrate. So far, lumalaki na yung community. I think we are succeeding. We are there sa pagpasa ng mga batas for LGBTQIA rights plus. Bagamat inabutan ng pagbuhos ng malakas na ulan, hindi nagpatinag ang mga nakilahok para ipakita ang kanilang suporta sa isa't isa. Gayunpaman, sa ngalan ng kaligtasan at bunsod ng nakompromisong stage at technical equipment, minabuti ng mga organizers ng Pride Festival na maagang tapusin ang programa. Dahil dito, hindi na nakadalo ang mga headliner artists gaya ng Nations Girl Group na Bini at ng unkabogable star na si Vice Ganda. Halo-halo naman ang emosyon ng mga nakibahagi sa selebrasyon dahil dito. Sa kabila nito, ayon sa organizers, matagumpay pa ring nairaos ang pagdiriwang. Ang Pride March at Pride Festival ay ilan lamang sa mga proyekto ng Quezon City sa mas pinaigting na paglikha ng mga safe spaces sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng football, bumaba sa pwesto ang team manager ng Pilipinas na si Jeff Cheng. Ayon sa businessman, mayroon umanong pagkakaiba sa pagitan niya at ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Football Federation. Ang buong detalye ihahatid ni Millie Borja. Nagbitiw bilang team manager ng National Women's Football Team na Pilipinas ang businessman na si Jeff Cheng. Ito ay matapos niyang pangunahan ng national sa ilang historic heights, gaya ng makasaysayang panalo ng Pilipinas sa New Zealand sa nagdaang 2023 FIFA Women's World Cup. Sa inilabas na statement ni Cheng, sinabi nitong nagbigay abiso na ito sa Director of National Teams ng Philippine Football Federation patungkol sa kanyang naging desisyon. Binanggit din ito ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kasalukuyang pamunuan ng PFF ukol sa mga prioridad at layunin ng national team.
Matatanda ang Nobyembre na nakaraang taon, umupo sa pwesto si John Anthony Gutierrez upang palitan ng longtime president ng federation na si Mariano Nonong Araneta. Sa ilang taong pagiging team manager ni Cheng sa Pilipinas, nakuha ng Nationals ang bronze medal sa 2021 Southeast Asian Games at nakuha ang kauna-unahang trophy ng team sa 2022 AFF Women's Championship. Samantala sa hiwalay na pahayag, pinasalamatan naman ng PFF si Cheng sa kanyang ilang taong serbisyo sa Pilipinas. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. Aliwan Fiesta na talaga. Ngayong araw kasi formal nang ipinakilala ang mga kandidatang maglalaban-laban para maging susunod na reyna ng Aliwan. Kung sino-sino sila, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Agad nagpakitang gilas sa pagrampa ang 80 official candidates ng Reyna ng Aliwan 2024 sa idinaos na press presentation ngayong araw. Ang mga naggagandahang dilag mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, handang-handa na para sa tagisan ng ganda, galing at talino sa Biyernes. Dala ang pangalan ng kanilang mga ipinagmamalaking pista. Ang 20 candidates ng Reyna ng Aliwan 2024 ay sina Michelle Angela Ocol ng Lakbayaw Festival Manila, Nicole Grencio Sunduan Festival ng Paranaque, Prima Joy Alamban Pambato ng Tambobong Festival ng Malabon, Christine Dineros Caracol Festival Makati City, Rosalina Toledo Dayang-Dayang Festival Pasay City, Priyanka Elina Goswami Ayat Festival ng La Union, Kate Winslet Villa Tanok ni Ilocano Festival ng Ilocos Norte, Rayleigh Jane Villaray ng Grand Amungan Festival Nueva Vizcaya, lalaban din ang dalawang Bulaqueña beauty na sina Maria Sofia Reyes ng Halamanan Festival at Arabel Mangahas ng Fiesta Republica ng Malolos. Kabilang din sina Zarina Ayub ng Dinamulag Festival Iba Zambales, Riz D. Esplegira ng Antipolo Maytime Festival at Suyen del Rosario ng Hamaca Festival Taytay Rizal. Habang may tatlo namang kandidatang nanggaling sa probinsya ng Quezon, ito ay sina Juliana Luis Martinez ng Niugyugan Festival ng Pagbilao, Amira Sulaiman Almamari ng Tagultol Fishing Festival sa Atimonan at April Joy Tanya Franca ng Pasayahan Festival sa Lucena. Susubukan din ng Ilongga Beauty na si Angela Jed Latorre representing Dinagyang Festival na masungkit ang corona. O muli ba itong mayuwi ng Pambato ng Sinulog Festival na si Moriel Bogart ng Cebu City. Habang si Mia Lorin Tamayo naman ang kinatawan ng Cebu Province para sa Pasigarbo sa Sugbo Festival. At si Micaela Egay, ang Pambato ng Flomloc Festival mula sa South Cotabato ang kumompleto sa listahan. Si Reyna ng Aliwan 2023, Kiara Lian Wellington ang magpapasa ng corona sa magwawaging kandidata. Samantala, sa entabladong nasa aking likuran, nakatakdang ganapin ang now trending na Pasakali concert ng Aliwan Fiesta at syempre ang pagbabalik ng tugtog ng Aliwan sa June 27. Nasusundan ng Reyna ng Aliwan pageant sa Aliw Theater sa Biyernes. At sa Day 3, June 29, masasaksihan ang float parade, street dance competition at syempre ang kaabang-abang na awarding ceremonies ng tinaguriang Grandest Festival of Champions. Kaya naman, makiisa, makisaya, pistay narito na, Aliwan Fiesta na. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Eto na nga, Miss Kay, napakalapit na. Naaamoy mo na ba ang simoy ng Aliwan? Actually, hindi lang yun. Nararamdaman ko rin. Na dahil 3 araw na lang, Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay, narito na ang Aliwan Fiesta 2024. Kita-kits po tayo! At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ako si Yuel Reyes. Uy, batiin din pala natin ang happy birthday. Happy birthday Oo. ang ating kasama.
na si, sino yan, Miss Kay? Si Bench, happy birthday! Bench. Baka Ayan. naman, meron ba tayo dyan? Siyempre sa mother ko rin, si Nanay Nida Reyes, happy birthday Oy, happy kahapon. birthday, belated, ma'am. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.